Naisip mo na ba kung ano ang ibig sabihin kapag dalawang pinakakilalang propeta sa kasaysayan ay nagkasundo sa iisang hula? Sina Babavanga, ang bulag na mistiko ng Bulgaria, at si Nostradamus, ang dakilang manghuhula ng Renaissance, ay kapwa tumukoy sa isang bihirang sandali ng kapalaran. At ang sandaling iyon ay malapit ng mangyari pagkatapos ng Mayo 15. Ang universo ay kumikilos pabor sa tatlong natatanging zodiac signs. Binubuksan ang mga pintuan ng kayamanan, tagumpay, at kasaganaan. Kung kabilang ka sa isa sa mga ito, ihanda mo na ang iyong sarili. Paparating na ang iyong oras, at ang mga bituin, ang mga propeta, at ang mismong tadhana ay tinatawag ang iyong pangalan. Sa buong kasaysayan, iilan lamang ang naging kasing makapangyarihan at misteryoso ng mga tinig ni Nababavanga at Nostradamus. Bagamat pinaghiwalay ng mga siglo, pinag-isa naman sila ng kanilang mga kamanghamanghang pananaw sa hinaharap. Bihira silang magkaisa hanggang ngayon. Sa paggalaw ng mga kosmikong alon pagkatapos ng Mayo 15, isang pambihirang pagkakahanay na parehong hinula ng dalawang propetang ito ang magdadala ng kakaibang kayamanan at tagumpay para sa tatlong napiling zodiac signs. Hindi ito basta-basta hula lamang. Ito ay isang kosmikong kaganapan na nakaugat sa tadhana, kapalaran, at banal na tiyempo. Kung naramdaman mong naliligaw ka, naantala, o paulit-ulit na nauuntog sa mga pagsubok, alamin mong lihim kang inihahanda ng universo para sa sandaling ito. Maliwanag ang mga senyales, at malakas ang mensahe. Isang bagong yugto ng kasaganaan ang magsisimula na. Sa makapangyarihang paglalakbay na ito, ibubunyag natin kung aling tatlong zodiac signs ang nakatakdang umangat at paano mo makikilala ang mga biyayang paparating sa iyong landas. Background storytelling, ang bihirang pagkakasundo ni Nababavanga at Nostradamus. Sa malawak na kasaysayan ng sangkatauhan, kakaunti lamang ang mga figura na kumikislap ng kasing liwanag at kasing misteryoso ni Nababavanga at Nostradamus. Nabuhay sila sa magkaibang siglo, sa magkaibang kontinente, at nagsalita ng magkaibang wika, ngunit ang kanilang mga pananaw ay lumampas sa mga hangganan ng panahon at espasyo. Habang isinusulat ni Nostradamus ang kaniyang mga mahiwagang kwatrain sa ika-16 na siglong Pransiya, ibinubulong naman ni Babavanga ang kaniyang mga propesiya sa mga tahimik na sulok ng ika-20 siglong Bulgaria. Karaniwan, magkaibang landas ang tinatahak ng kanilang mga hula, ngunit sa mga pambihirang pagkakataon, nagsasalubong ang kanilang mga pananaw, bumubuo ng isang makapangyarihang alingawngaw ng universo na hindi maaaring balewalain. At isa sa mga salubungang iyon ay nagaganap ngayon. Ayon sa sinaunang interpretasyon ng mga nakatagong teksto ni Nostradamus at sa mga naingatang tala ng mga pangitain ni Babavanga, kapwa nila nakita ang isang dramatikong pagbabago sa kapalaran na mangyayari pagkatapos ng Mayo 15. Isang panahon kung kailan muling mag-ayos ang mga bituin upang pagpalain ang tatlong natatanging zodiac signs ng pambihirang kayamanan at mga hindi inaasahang oportunidad. Isipin mong may dalawang dakilang pintor, isa mula sa nakaraan, isa mula sa hinaharap, na sabay na gumuhit ng parehong ginintuang bukang liwayway. Iyon ang milagro na ating nasasaksihan. Para bang maingat na hinabi ng universo ang kanilang mga hiwa-hiwalay na mensahe sa isang nag-iisang sinulid. Isang sinulid na direktang humahantong sa kasaganaan para sa piling iilan. Binigkas ni Baba Vanga ang tungkol sa isang panahon kung saan ang mga nakatagong binhi ay biglang mamumukadkad, habang isinulat naman ni Nostradamus ang mga senyales na markado ng ginto sa gitna ng nanginginig na lupa. Bagamat pinaghiwalay sila ng mga siglo, kapwa sila tumuturo sa isang makapangyarihang paggising. Isang sandali kung saan ang mga tahimik na naghirap ay sa wakas ay babangon. Ngayon, tayo ay nasa bingit ng sandaling iyon. At kung kabilang ang iyong zodiac sign sa tatlong pinagpala, ang iyong kapalaran ay muling isusulat. Tawikan ng tagumpay, kasaganaan, at biyaya ng kalawakan. Ang pagbabago ng enerhiya. Pagkatapos ng Mayo 15, may isang pambihirang bagay na gumigising sa kalawakan
Isang tahimik na sinfonya ng mga planeta na kumikilos sa isang bihirang pagkakahanay. Hindi nakikita ngunit malalim na nararamdaman ng mga nakatutok sa masilang ritmo ng universo. Pagkatapos ng Mayo 15, ang mismong hibla ng kapalaran ay magsisimulang kumislot habang ang mga puwersang sinauna at hindi nakikita ay nagsasanib upang lumikha ng isang portal ng pagbabago. Matagal nang alam ng mga astrologo na kapag si Jupiter, ang planeta ng paglawak at kasaganaan, ay sumayaw ng maayos kasama si Venus, ang planeta ng pag-ibig at swerte, nagaganap ang makapangyarihang pagbabago. Ngunit sa pagkakataong ito may dagdag na lihim. Si Mercury, ang mensahero ng mga Diyos, ay sasama sa pagkakahanay, nagpapalakas sa komunikasyon, oportunidad, at mga biglaang revelasyon. Isa itong kosmikong pakikipagkamay sa iba't ibang dimensyon na nag-aalok ng mga regalo, hindi sa lahat, kundi sa mga handang tumanggap. Ang kaganapang ito sa kalawakan ay hindi lamang tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa tamang oras, paghahanda, at tahimik na pag-iipon ng mga hindi nakikitang biyaya. Sa loob ng maraming taon, o marahil dekada, lihim na hinuhubog ng universo ang landas ng mga napili. Sinusubok ang kanilang pasensya, pinatitibay ang kanilang diwa, at inihahanda sila para sa sandaling bubuksan na ang pintuan ng kasaganaan. Isipin mo ang isang ilog na matagal nang hinarangan ng mga hindi nakikitang hadlang. Sa Mayo 15, ang harang ay mababasag at ang agos ng kayamanan, oportunidad at pagbabago ay biglang bumulusok. Ngunit hindi lahat ay nakahanda sa pampang. Tanging ang mga kaluluwang tahimik na naghanda ang makakasakay sa alon. Binigkas ni Baba Vanga ang tungkol sa mga binhing itinanim sa dilim na biglang sisibol sa liwanag, at si Nostradamus naman ay mahiwagang tumukoy sa isang ginintuang agos na mag-aangat sa mga tapat. Ito na ang agos na iyon. Paparating na ito, mabilis, at hindi ito maghihintay. Para sa tatlong partikular na zodiac signs, ang pagbabagong ito ng enerhiya ay mararamdaman na parang biglang hangin na sumalo sa layag ng isang barkong matagal nang natigil. Ang mga nanlupaypay na karera ay mamumulaklak. Ang mga matagal nang nakalimutang pangarap ay muling mabubuhay. At ang mga hindi inaasahang oportunidad ay lilitaw na parang hinango mula sa kawalan. Kung ikaw ay kabilang sa mga pinagpalang signs, ito ang iyong kosmikong paanyaya. Hindi aksidente ang pag-aayos ng mga bituin. Ito'y isang banal na orkestrasyon. Ang iyong mga pagsubok, ang iyong pasensya, ang iyong katatagan, lahat ng iyon ay naghanda sa iyo para sa sandaling ito. Ang kailangan mo na lamang gawin ay kilalanin ng mga senyales, yakapin ang enerhiya, at buong tapang na hakbangin ang kasaganahang naghihintay sa iyo. Zodiac sign number 1, Taurus, ang gantimpala ng tahimik na tagapagtaguyod. Sa tahimik na lakas ng Taurus, nakatago ang isang pasensyang iilan lamang ang tunay na nakakaunawa. Habang ang mundo ay nagmamadaling habulin ang mga panandaliang pangarap at pansamantalang tagumpay, si Taurus ay nanatili, nagtatanim, nag-aalaga, naniniwala. Taon-taon, nagtanim sila ng mga binhi, minsan sa tigang na lupa, minsan sa ilalim ng unos. Ngunit kailanman ay hindi nila iniwan ang paniniwalang balang araw ay aanihin nila ang kanilang itinanim. At ngayon, pagkatapos ng Mayo 15, sa wakas ay gagantimpalaan ng universo ang kanilang tahimik na pagsusumikap. Si Taurus, na pinamumunuan ni Venus, ay laging nakaayon sa kagandahan, kasaganaan, at mga kasiyahan ng buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, kakaiba ang lahat. Ang kosmikong pagkakahanay ni na Jupiter, Venus, at Mercury ay hindi lamang magdudulot ng swerte. Ito'y magbubukas ng mga pintuang matagal nang nakaselyado. Ang dating tuyong lupa ay magiging mataba, handang mamulaklak ang mga pangarap ng hindi inaasahang bilis. Isipin mo si Elena, isang katang-isip ngunit makabuluhang Taurus. Sa loob ng isang dekada, masigasig siyang nagtrabaho sa kanyang maliit na negosyo ng handmade jewelry. Hinarap niya ang mga pagtanggi, kakulangan sa pananalapi, at mga sandaling mas madaling sumuko.
Ngunit nagpatuloy siya, pinino ang kanyang galing sa ilalim ng mahinang ilaw ng pag-asa. Pagkatapos ng Mayo 15, biglang magbabago ang kanyang mundo. Isang simpleng post sa social media ang nakakuha ng atensyon ng isang kilalang global influencer. Sa loob lamang ng ilang araw, bumaha ang mga order sa kanyang website. Sumunod ang mga panayam. Ang dating malayong pangarap ng pagkilala ay naging bahagi na ng kanyang araw-araw na realidad. Hindi kailanman nasayang ang pasensya ni Elena. Ito'y naging isang pamumuhunan, naghihintay lamang ng tamang sandali ng kalawakan para sumibol. Ito ang kwento ng Taurus. Minsan sinabi ni Baba Vanga, ang nagtatanim ng may luha ay aanihin ng may kagalakan. Isinulat naman ni Nostradamus ang tungkol sa toro na pinutungan ng ginintuang mga bukirin. Hindi random ang mga mahiwagang salitang ito. Mga pananaw ito ng pag-angat ng Taurus, pinutungan ng kasaganaan, at sa wakas ay ginantimpalaan ang kanilang katapatan sa mga pangarap. Ngunit dapat tandaan ng Taurus, hindi ito ang panahon para mag-alinlangan o mag-atubili. Kapag dumating ang mga oportunidad, kailangang kumilos ng mabilis. Maaaring buksan ng mga bituin ang pintuan, ngunit si Taurus ang kailangang tumawid dito ng may tapang. Walang puwang ang takot sa bagong kabanatang ito. Ang pagmamalaki, sipag, at pananampalataya ang magiging kanilang gabay. Mga oportunidad sa pananalapi, pagpapalawak ng negosyo, kita sa ari-arian, at mahahalagang pakikipagsosyo. Lahat ng ito ay dadaloy patungo kay Taurus, parang mga ilog na natagpuan ang kanilang karagatan. Ang susi ay kilalanin ng sandali at huwag hayaang harangin ito ng pagdududa sa sarili. Para sa bawat Taurus na tahimik na naghintay, mapagkumbabang nagtrabaho, at buong pusong nagtiwala, dumating na ang inyong sandali. Ang lupa ay mataba, ang ulan ay paparating, at ang mga binhing akala mo'y nakalimutan na ay malapit ng mamulaklak sa ginintuang mga bukirin. Tumindig ka ng matikas, hindi ka nakalimutan ng universo. Zodiac sign number 2, Cancer, ang nakatagong kayamanan ng tagapangalaga. Si Cancer, ang tahimik na tagapangalaga ng zodiac, ay matagal nang pasan ng bigat ng mga hindi mabigkas na pangarap at mga tahimik na sakripisyo. Madalas na hindi nauunawaan dahil sa kanilang matinding emosyon. Ang mga Cancer ang siyang bumubuo ng mga imperyo. Hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para rin sa mga mahal nila sa buhay. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng mga sandaling nagbigay sila ng higit pa kaysa sa kanilang natanggap. Umaasa na binibilang ng universo ang lahat ng iyon. At totoo nga, pagkatapos ng Mayo 15, ang katapatan, pasensya, at maalaga nilang diwa ay hindi na mananatiling hindi napapansin. Malapit nang buksan ng kosmikong pagkakahanay ang isang baol ng kayamanan na hindi nila namamalayang sila pala ang matagal nang nagbabantay. Isipin mo si Daniel, isang katang-isip ngunit makasagisag na kanser. Sa loob ng maraming taon, nagtrabaho siya sa isang karaniwang trabaho. Palaging inuuna ang iba, ang kanyang pamilya, mga kaibigan, at komunidad. Ang sarili niyang pangarap na magtatag ng isang wellness retreat ay nanatiling nakatago, ipinagpaliban alang-alang sa mga mas agarang pangangailangan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi niya kailanman hinayaang mamatay ang pangarap na iyon. Mahinahon niya itong kinausap sa mahahabang gabi at iningatan laban sa malulupit na hangin ng pagdududa. Pagkatapos ng Mayo 15, magbabago ang mundo ni Daniel. Muling lalapit ang isang matagal nang nawalang kaibigan at mag-aalok ng hindi inaasahang pinansyal na suporta. Isang lupain na dati ay sobrang mahal ay biglang magiging abot kaya. Ang mga pintuang dati tila isinarado ng mahigpit ay bubukas na ngayon ng may magaan na biyaya. Hindi lamang magiging realidad ang wellness retreat ni Daniel. Ito pa'y lalago ng higit pa sa kanyang pinakamalalaking pangarap. Ito ang pangakong naghihintay kay Cancer. Minsang inilarawan ni Baba Vanga ang isang pangitain ng alimangong may dalang ginintuang mga perlas pabalik sa pampang. Isang simbolo ng pag-uwi ni Cancer na may kasaganahan matapos ang isang mahabang at mahirap na paglalakbay. Si Nostradamus naman ay nagsalita sa mga bugtong ng
tagapangalaga na pinutungan ng mga kayamanang di nakikita. Ang kanilang mga salitang mahiwaga at hindi agad maunawaan ng marami, ngayon ay naglalahad ng kanilang kahulugan. Dumating na ang panahon ng gantimpala para kay Cancer. Gayunpaman, kailangang matutunan ni Cancer na muling magtiwala sa kanilang sarili, sa universo, at sa mga pangarap na matagal nilang iningatan. Ang mga oportunidad ay darating na parang biglaan, halos hindi ka panipaniwala. Maaaring bumulong ang pagdududa sa kanilang tainga na nagsasabing, masyado itong maganda para maging totoo. Ngunit ang mga biyaya ng universo ay totoo at matagal nang nakalaan. Bigla ang pagdagsa ng pera, bagong mga proyekto, hindi inaasahang pamana o pag-angat ng mga malikhaing ideya. Ito ay ilan lamang sa mga biyayang naghihintay kay Cancer. Ngunit higit pa sa material na kayamanan, ito ay ang emosyonal na kasiyahan na magpaparamdam na sila'y tunay na nakauwi sa kanilang kaluluwa. Para sa bawat Cancer na umibig ng malalim, nagsakripisyo ng tahimik at nangarap ng palihim, ang iyong nakatagong kayamanan ay malapit ng ibunyag. Nagbago na ang agos, nagsalita na ang mga bituin, at inihayag na ng universo sa pamamagitan ng mga tinig ng sinaunang mga propeta na ito na ang iyong panahon. Zodiac sign number 3, Libra, ang tahimik na arkitekto ng kapalaran. Si Libra, ang eleganteng tagapagbalanse ng zodiac, ay ginugol ang maraming taon sa paglalakbay sa gitna ng kaguluhan ng may tahimik na kariktan. Madalas na nahuhuli sa pagitan ng mga desisyon, responsibilidad, at mga hindi nakikitang laban, si Libra ang dalubhasa sa pag-aanyong kalmado kahit ang bagyo ay umiikot sa loob. Nakabuo sila ng mga tulay kung saan ang iba ay nakakita lamang ng mga pader. Nakipagkasundo kung saan ang iba ay nagtulak ng sigalot at mahigpit na hinawakan ang kanilang mga pangarap kahit pag gumuho ang mundo sa kanilang paligid. At ngayon, pagkatapos ng Mayo 15, sa wakas ay titingin na ang mga timbangan pabor sa kanila. Ang ruling planet ni Libra, si Venus, ay magniningning ng maliwanag sa kosmikong pagkakahanay kasama nina Jupiter at Mercury, na lumilikha ng ginintuang landas ng hindi inaasahang mga oportunidad. Para sa mga Libra na tahimik na humubog ng kanilang buhay gamit ang pasensya, karunungan, at pagmamahal, handa na ang kapalaran upang gantimpalaan sila, hindi lamang ng panandaliang swerte, kundi ng pangmatagalang, masaganang tagumpay. Isipin mo si Sofia, isang katang-isip ngunit makabuluhang Libra. Sa loob ng maraming taon, nagtrabaho siya bilang isang legal advisor, kadalasang isinasantabi ang kanyang hilig sa disenyo at sining. Gumuguhit siya ng mga ideya sa hating gabi. Itinatago ang kanyang mga pangarap sa ilalim ng mga tambak ng kontrata at dokumento. Tila imposibleng paniwalaan na ang isang bagay na ganoon kaganda at kaselan ay maaaring maging kanyang realidad. Ngunit iba ang plano ng tadhana. Pagkatapos ng Mayo 15, sa isang kaswal na pag-uusap sa isang kliyente, nadiskubre niya ang isang bihirang pagkakataon. Isang gallery ang naghahanap ng bagong artist para sa isang pandaigdigang eksibisyon. Sa mga banayad na tulak ng universo, nagpasya si Sofia na isumite ang kanyang mga disenyo. At sa loob lamang ng ilang linggo, nakamit niya ang malawakang pagkilala. Ang mundong dati tila nakasara ay biglang nagbukas ng mga pintuan sa kanya. Ito ang mahiwagang biyayang naghihintay kay Libra. Minsang nakita ni Baba Vanga ang isang pangitain ng ibon na may pilak na kaliskis na lumilipad sa ilalim ng ginintuang araw, isang makatang metapora ng wakas na paglipad ng Libra. Si Nostradamus naman ay nagbitiw ng mahiwagang pahayag tungkol sa ang timbangan na nakiling sa pabor ng naghahanap. Isang linyang ngayon lamang, lubos na nauunawaan para sa mga tahimik na bumuo ng kanilang panloob na mundo. Para kay Libra, ang mga oportunidad na darating pagkatapos ng Mayo 15 ay hindi basta suwerte lamang. Ito ay ang matagal nang inaasam na bunga ng mga binhing itinanim noong nakaraang panahon, pinalago ng pag-asa, pagsusumikap, at matibay na paniniwala. Ngunit kailangang tandaan ni Libra,
Ang susi sa bagong kabanata na ito ay nasa desisyon at aksyon. Matagal nang naging tahimik na kaaway nila ang pag-aatubili. Tagumpay sa larangan ng mga malikhaing proyekto, pag-usbong ng mga pakikipagsosyo ng lampas sa inaasahan, mga imbitasyon para sa mga pamunuan, o maging pandaigdigang pagkilala, lahat ng ito ay abot kamay na. Ngunit upang makamit ang mga biyayang ito, kailangang magtiwala si Libra sa kanyang sariling karunungan at tumalon kapag tinawag ng pagkakataon. Para sa bawat Libra na naging tagapamagitan, nagsakripisyo, at nangarap habang nakatayo sa gitna ng malalaking sangandaan ng buhay, dumating na ang iyong sandali ng kalinawan, tagumpay, at kasaganaan. Inihanda na ng universo, sa gabay ng mga propesiya ng dalawang dakilang manghuhula, ang isang entabladong nakalaan para sa iyo. Ang natitira na lamang ay ang lumakad, patungo sa liwanag at angkinin ang kapalarang matagal nang itinadhana para sa iyo. Paano ia-align ang iyong sarili sa enerhiya ng kayamanan? Kapag binuksan ng universo ang mga pintuan ng kasaganaan, kailangang handa ang kaluluwa na tumawid ng walang pag-aalinlangan. Upang i-align ang iyong sarili sa paparating na kayamanan, alagaan ang pasasalamat na parang isang sagradong apoy. Tuwing umaga, isalarawan mo ang buhay na iyong binubuo, na para bang ito ay umiiral na. Banggitin ang mga kumpirmasyon ng pagiging karapat-dapat, tapang, at kasaganaan sa hangin. Palibutan ang iyong sarili ng positibong enerhiya. Alisin ang mga pagdududa. Patahimikin ang mga takot at magtiwala sa mga hindi nakikitang kamay na gumagabay sa iyo. Kumilos ng may inspirasyon, kahit maliliit na hakbang lamang, patungo sa iyong mga pangarap. Ginagantimpalaan ng universo ang pagkilos, pananampalataya, at kagalakan. Ito ay hindi basta swerte. Ito ay isang pakikipagsosyo sa pagitan ng iyong kaluluwa at ng mga bituin. Konklusyon. Sa paglipas ng mga siglo at mga kontinente, dalawang pinakadakilang manghuhula, sina Babavanga at Nostradamus, ang bumulong tungkol sa isang panahon kung kailan mamumulaklak ang kapalaran para sa piling iilan. Ang panahong iyon ay ngayon na. Pagkatapos ng Mayo 15, ang mga bituin, ang mga propeta, at ang enerhiya ng universo ay magsasanib upang itaas sina Taurus, Cancer, at Libra sa isang panahon ng walang kapantay na kasaganaan at pagbabago. Ngunit ang kayamanan ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito rin ay ang pagbubukas ng matagal ng pinangarap, ang pagsibol ng mga nakatagong kakayahan, at ang pag-unawa na ang universo ay palaging nasa iyong panig. Kung kabilang ang iyong sign sa mga pinagpala, huwag sayangin ang regalong ito. Humakbang ka ng buong tapang, yakapin ang mga pagbabago, at igalang ang paglalakbay na nagdala sa iyo rito. Tandaan, ang tadhana ay pabor sa mga matatapang, at ang iyong sandali ay hinubog ng mga siglo. Ang oras, upang ang kini ng iyong kapalaran ay hindi bukas, kundi ngayon na.